maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Higit 13,000 individual ang naapektuhan ng pinagsamang pananalasa ng Bagyong Bising at pag-iral ng habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, umabot na sa 3,773 pamilya o katumbas ng mahigit 13,000 individual ang naapektuhan sa Ilocos Region, Gitnang Luzon at Cordillera Administrative Region. Doon talaga nagkaroon ng flooding, although nag-subside na yung iba, but yung weather nandyan pa rin, no? Tuloy-tuloy pang ini-enhance yung ng bagyo kahit lumabas siya, na-enhance yung mga pag-uulan. So we're looking at Ilocos Sur, Ilocos Norte, and some parts of CAR. So far, affected families, halos 4,000 families yan. Merong konting evacuation centers na na-activate at may konting mga damages, no? Karamihan dyan, minor lang naman, mga partial damage sa mga bahay. And yung lifelines natin, kukunting nagkaroon ng saradong road sections, 5 lang, but kiniklear na yan. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula ang mga apektadong individual sa 14 na barangay mula sa 3 rehiyon sa bansa. Karamihan naman sa mga apektadong residente ay mas piniling manatili sa kani-kanilang tahanan. Naibalik na ang kuryente at linya ng telekomunikasyon sa mga binahang lugar. Sinuong ng Department of Social Welfare and Development ang ilog sa barangay Nanguneg West, Narvacan, Ilocos Sur at naghatid ng family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. 235 pamilya ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Nakapagpwesto na rin ang DSWD ng 3 milyong food packs sa iba't ibang bodega ng ahensya sa bansa. Tiniyak ng kagawaran ang kahandaan sa pamamahagi ng tulong sa oras ng sakuna. Sa Ilocos Norte lang, meron na nag-report yung DSWD, nag-augment sila sa Narvacan, no? But ayon sa ating DSWD, halos 3 billion pesos worth of standby funds and stockpile ay naka-ready yan. Nationwide, sa Region 1 alone, halos 300 million pesos worth of NFIs ay nakahanda. So ready po tayong mag-augment, naka-preposition po itong mga ito at ready po kung merong nangangailangan. But so far, yung Narvacan, Ilocos Norte pa lang ang humingi at nabigyan naman kaagad ng suporta ng DSWD. Sa Zamboanga City, higit 2,000 residente sa iba't ibang barangay sa lungsod ang lumikas kasunod ng malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan nitong Sabado. Nakapagtala rito ng 2,374 na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center na mga residente mula Barangay Santa Maria, Lunzuran, Tugbungan, Bowalan, Giwan at Tumaga. Inulan at binaharin ang ilang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, ngayong wala na sa Philippine Area of Responsibility si Bising, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, western section ng Visayas at Mindanao ang southwest monsoon o hanging habagat. Sa video nakuha ni Julio Punay na ipinost sa kanyang social media account, makikita ang kalsada ng Buyagan sa La Trinidad Road. Puno ng tubig at hirap ang mga sasakyan sa pagdaan dito. Ayon sa Office of Civil Defense, isa lang ito sa 38 lugar sa Luzon na binaha
dahil sa ulan na binitbit ng bagyong Bising at Habagat. Sinabi ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, na wala namang naitalang namatay o nawawala sa kasagsaganan ng bagyo. Ito ay kung ikukumpara sa mga nagdaang mga bagyo na tumama noong 2024, pero patuloy na nagmamanman ang OCD sa sitwasyon dahil posible aniya na may mga umapaw na ilog lalo na sa Pangasinan o yung Agno River. Sinabi pa ni Alejandro na nagpaabot na sila ng tulong sa 235 na pamilya sa Narvacan, Ilocos Sur. Samantala, lumabas na ang bagyong Bising ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga ayon sa Pag-asa. Pero hinahatak nito ang Habagat na siyang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Hindi maiiwasan na daanan ng bagyo ang Pilipinas, lalo't bahagi ito ng tinatawag na Typhoon Belt. Paliwanag dyan ng Department of Science and Technology, karamihan ng mga sama ng panahon ay nabubuo sa Pacific Ocean o sa South China at West Philippine Sea area. Kaya naman, hindi malayong tamaan ng bansa, lalo pat malapit tayo sa equator. Kagaya ngayon, kalalabas lang ng bagyong Bising mula sa Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng may dumating pang 2 hanggang 3 bagyo ngayong Hulyo. Bukod dyan, bago matapos ang taon, nasa 10 hanggang 18 bagyo pa ang inaasahang tatama sa bansa. Pero ayon sa ahensya, dahil sa epekto ng La Nina, maaaring hindi rin kalakasan ang mga tropical cyclone na ito. Bagamat nagpaalala pa rin sila sa publiko na huwag maging kampante, lalo't magdadala pa rin ang mga ito ng malakas na hangin at mga ulan. Bukod pa riyan, hindi pa rin maiaalis ang posibilidad na may makalusot pa ring malakas na bagyo. Dagdag naman ng Pag-asa, dahil sa climate change, mayroong mga lugar sa bansa na mas madalas nang tamaan ng bagyo. Dahil dito, mas pinaigting na rin nila ang weather forecasting sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Ayon sa ahensya, makatutulong ito para gawing mas epektibo ang pagtansya sa mga sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Mag-i-install rin sila ng mga bagong equipment at magdadagdag ng mga weather station para mapahusay pa ang pagbabantay sa lagay ng panahon. Sa ngayon, mas mabibigyan nila ng babala ang mga maaapektuhang komunidad at maiiwasan o mababawasan man lang ang mga insidente ng pagkamatay dahil sa kalamidad. Ngayong tag-ulan at sunod-sunod ang inaasahang pagpasok ng mga kalamidad sa bansa, nananatiling naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard o PCG para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito ay alinsunod sa direktiba ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at kaakibat na rin ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang monitoring at response operations. Samantala, patuloy ang 24/7 na koordinasyon ng PCG sa iba pang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa mga rehiyong apektado ng habagat, tulad ng Northeastern Luzon, Northwestern Luzon at Southern Tagalog. Kasabay nito, mas pinaigting din ang pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda at residenteng nasa baybayin para sa agarang paglikas sakaling kailanganin. Nakaalerto na rin ang Deployable Response Groups o DRGs ng Coast Guard na handang rumesponde sa mga kalamidad tulad na lang ng malawakang pagbaha. Sa pinakahuling ulat ng ahensya, nananatiling normal ang operasyon ng mga sasakyang pandagat sa lahat ng pantalan sa bansa. Gayunpaman, inaasahan ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga barko para maiwasan ang overloading at mapanatiling ligtas ang pagbiyahe sa mga karagatan ngayong panahon ng tag-ulan. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS laban sa posibilidad ng tinatawag na steam-driven o minor phreatic eruption sa Bulkang Taal.
Ang babala ay kasunod ng namataan ng ahensya na pagtaas ng tinatawag na seismic energy pero walang naitatalang gas emissions. Sinabi ni Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOLCS, na ang inilabas nilang abiso ay isang precautionary measure at hindi isang forecast na may nabubuong pagsabog. Sinabi niya na ang pagtaas ng seismic activity na sinundan ng pagkawala ng tinatawag na steam plumes ay posibleng indikasyon na may bumabara sa gas channels ng Bulkang Taal. Dahil dyan ay posibleng magkaroon ng overpressurization. Ito ang magsisilbing dahilan para sa biglaang release o pagputok. Iyan din ang magiging dahilan ng steam-driven minor phreatic eruption. Sa ngayon ay nakamonitor ang PHIVOLCS sa sitwasyon ng bulkan. Ayon naman kay Office of Civil Defense Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dapat ay umiwas na muna ang publiko sa pagpunta sa mismong Taal Volcano Island na ikinokonsiderang isang permanent danger zone. Aniya, ang ligtas na Pilipino ay mahalaga, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na laging maging handa ang bawat Pilipino anuman ang ganap. Isinagawa ang isang kick-off ceremony para sa National Disaster Resilience Month sa Merigo Auditorium sa Palo Leyte. Idinaos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 8 ang seremonya sa pamamagitan ng Office of Civil Defense at sa pakikipagtulungan ng St. Paul School of Professional Studies. Pinangunahan din ito ni RDRRMC Region 8 Director Lord Byron Torrecarion. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Torrecarion ang mga hamong haharapin ng mga kabataan, kaugnay sa implikasyon ng mga kalamidad sa kasalukuyan na mas napapadalas at tumitindi at hindi lang nagmumula sa kalikasan kundi maging sa epekto ng teknolohiya. Iginiit din niya na ang mga kabataan ang kinabukasan ng disaster management kaya dapat gamitin ang mga pagkakataon at kaalaman ngayon para makamit ang disaster resilience. Pinarangalan ang mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIHC to Myanmar sa isang seremonyang idinaos sa Camp Aguinaldo noong Biyernes. Isa-isang sinabitan ng medalya ni Defense Secretary at NDRRMC Chairperson Gilberto Teodoro Jr. ang mga kasapi sa humanitarian contingent. Sila ang grupong ipinadala sa Myanmar noong Abril para tumulong sa mga komunidad na apektado ng magnitude 7.7 na lindol na tumama sa bansa. Sa kanyang mensahe, ipinunto ng kalihim na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas madaling nakapaglulunsad ang pamahalaan at ang civil society ng mabilis na pagtugon sa mga sakuna, pagbabawas sa mga peligro at pagpapalakas ng katatagan ng bansa. Patuloy ang pagbabantay ng inyong Office of Civil Defense sa pangunguna ni Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa sitwasyon sa San Juanico Bridge para matiyak ang kaligtasan ng bawat daraan doon. Hindi lang yan, tinitiyak din ng inyong OCD na tuloy ang kalakalan sa Eastern Visayas at buhay ang ekonomiya at turismo roon, kahit sumasa ilalim ang tulay sa rehabilitasyon. Katunayan, sa koordinasyon sa Department of Transportation at Philippine Ports Authority, pinatunayang tuloy-tuloy ang daloy ng kalakal sa Samar Leyte. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis na delivery ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa mga apektadong lugar. Ayon sa PPA, pangunahing tungkulin nila na tiyakin ang mabilis na daloy ng mga cargo lalo na ng pagkain, krudo at iba pang pangunahing pangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad.
Inanunsyo rin ng PPA na 24/7 na ang operasyon ng Amandayehan Port sa Samar at sa Tacloban Port para mapagsilbihan ang mga trucker at pasahero. Aabot sa 405 na cargo trucks ang inihatid mula Tacloban papunta sa Basay at 367 sa Basay pabalik ng Tacloban. Nasa 85 fuel tankers din ang isinakay. Ayon naman sa monitoring ng OCD, umabot na sa higit 2.5 million pesos ang kabuoang assistance na nagamit para sa San Juanico Bridge. Kinabibilangan ito ng 76 na units ng family tents, mahigit 5,000 bottled water, monoblock chairs, solar lights, solar generator, megaphones, diesel fuel at XCS fuel. Lahat ng iyan ay as of July 6, 2025. Ang DSWD naman ay nasa 1.8 million pesos na halaga ng tulong ang napaabot, kabilang na riyan ang family food packs, bottled water at cash assistance. Matatandaan din na pinatunayan ng lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas na hindi lang sila nakaasa sa kalakalan, bagkus ay buhay na buhay din ang turismo sa kanilang lugar. Ayon kay OCD-OIC, patuloy ang kanilang pag-alalay sa mga motorista na dadaan sa San Juanico Bridge at ayon sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. ay titiyakin na maayos at ligtas ang bawat Pilipino. Laging tandaan na bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging